Hi Aquarius! Welcome to Amihan Tarot. This is general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Remember, ang mga message na to ay gabay lang. Nasa sa'yo ang desisyon. May free will ka. So, hindi ko alam o kung paano mo ito i-apply nasa iyo. Nasa sa'yo yan. At Aquarius, para sa iyong sa pagdaan mo sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell. At kung makaka-relate ka sa reading na ito, comment, share, and like na rin. So, universe, ano ang mga energy na paparating o messages. Nabubulol ako. Bakit kaya? Kay Aquarius this week, August 3 to August 9. Ang iyong current situation, challenge, ang iyong focus, what will happen in the future or future energy, and then ang outcome, Ace of Pentacles. Uy, may panibago raw panimula. May darating na opportunity pagdating sa iyong love. Ang current energy mo, Aquarius, is 9 of Swords. Meron ka raw iniisip, lalo na tuwing gabi, overthinking, anxiety, ewan ko kung saan, at hindi ko alam kung bakit. Maybe because of this commitment, which is the Lovers, na iyong focus sa linggong ito. That's why nagkakos sa iyong situation ng anxiety at hopeless na energy. Tingin mo, parang wala ng pag-asa na mabuo pa muli kung meron man nasira rito. And then, ang iyong challenge, 2 of Swords. Hindi ka tuloy makapag-desisyon. Hindi ka makapag-isip ng tama. Sa ngayon, wala kang makita, wala kang maisip. Parang blank. Hindi ka makapag-desisyon. Walang maisip na matino. It means hindi ka makapag-desisyon ng tama. Pero when it comes to yung current situation mo is ando dun yung anxiety, yung worries. May mga bagay na gumugulo sa isip mo. Maybe because nga dito kay the Lovers, which is the commitment. Okay, ang iyong focus, kasasabi ko lang, the Lovers. So, kung itong iniisip mo ngayon, 100% sa nakikita ko is may nangyayaring distraction or tension sa relasyon ito. Kasi kung hindi, bakit magkukos sa'yo ng anxiety, di ba? At kung hindi importante itong energy na to ngayon sa'yo is hindi ko makikita rito sa cards na lumabas dito. It means, pag nakita ko dito, which is itong message na to is your energy na binabasa ko ngayon, ibig sabihin, importante itong commitment na to sa iyo. And then, in the future, the Sun. So, yan, magkakaroon na ng clarity. Kung sa ngayon magulo, in the future, magkakaroon na ng liwanag. Kung ano man tong kailangan mong maliwanagan. Kung konektado dito. And then, ang outcome is Ace of Pentacles. Oh, new beginning daw. Panibagong opportunity. Maaaring dito sa the Lovers na situation na to, itong commitment na to, na maybe sa ngayon hindi maganda ang sitwasyon or mayroong tension, maaaring in the future at ang outcome is kasi, may clarity and then may panibagong chapter which is same na situation. Okay, let's clarify. So, universe, ano ang mga message na paparating kay Aquarius this week? August 9 to August 3 to August 9. 2026. The Queen of Cups, 7 of Cups, 2 of Cups.
Okay, may kinalaman nga dito sa commitment na to. Itong pagkukos sa'yo ng overthinking, feeling down. At hindi lang to basta commitment. Ito yung matatawag kong marriage. Sa ngayon, para kayong, alam mo yung, hindi mo alam kung anong relasyon meron kayo. But, dahil nga sa tension, kumbaga naguguluhan ka. Kasi itong the lovers is a commitment pero seryoso, but this time, mayroong tension na nangyayari dahil sa mga option or choices. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa ang merong kaugnayan or situation na labas sa relasyon na ito. Pero kung sa pagmamahal, Aquarius, ando dun eh. Malalim yung yung pagmamahalan. Pero nagkaroon ng ng biglaang kaguluhan dahil sa isang sitwasyon na hindi konektado dito sa inyong dalawa. Again, hindi ko alam kung sa'yo o sa kanya. But dahil nga sa ikaw yung may anxiety, pwedeng sa kanya. Which is, nakikita ko, parang third party. Pwede ring ikaw yung merong relasyon bukod dito. O hindi naman natin really sinabing third party is deep connection na rin. Pwedeng nagsisimula pa lang as friendship. So, kaya ka nagkakaroon ng hindi makapag-isip ng matino o makapag-desisyon dahil either ikaw yung namimili sa dalawa kung sino ba talaga sa kanila na nagkukos sa'yo ng tensyon, hindi makapag-isip, hindi makatulog. Kasi the lovers is also ang energy na, alam mo yung parang intersection. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. That's why, sabi ko nga meron kang kailangan pagdesisyonan. Pero sa ngayon, challenge mo yan. Kasi hindi mo alam, which is, nakakalungkot lang dahil kayo nito, which is yung iyong person, is stable. Napaka-stable nito. But, sa isang sitwasyon na outside of this connection, biglang nagkaroon ng change. Which is nagkukos sa'yo ng anxiety. So, either or hindi ko alam na, ikaw nakakaalam nito, Aquarius, kasi sitwasyon mo to. So, depende sa'yo kung ano ang i-apply mo, kung ikaw yung merong ka-third party or itong person mo. Kasi meron ditong hindi makapag-decide na para kang hirap kang mamili kung sinong pipiliin mo. Maaaring itong bago na option mo or choices in love is nagiging malalim na rin. Kasi kung hindi nagiging malalim yan, bakit nahihirapan kang mag-decide? Kung baliwala lang yan, di ba? So it means may namumuo na rin na deep na emosyon. Okay, Two of Swords, which is may ka rito, kailangan mo raw mag-decide para hindi ka na maguluhan. Di ba may ganon? Kasi lalong tumatagal, hindi ka makapag-desisyon, lalong lumalala ang problema or issue. Wheel of Fortune, Three of Pentacles, Four of Wands. Yeah. Marriage nga to. Na dating stable, may harmony. Kasi ito is, itong energy ng success, stability, harmony. Three of Pentacles, nandiyan yung equal give and take, bakit biglang may nagbago.
isang araw ay bam, parang biglang may nagbago either sa'yo o sa kanya. Na yun nga yung tension, ngayon na nangyayari sa inyo, sa relasyon na to. Pwede ring kasi nandito si Three of Pentacles eh. Itong choices na to, kung sa'yo to Aquarius, nakakasama mo to maaaring sa trabaho, or isang kaibigan ng kaibigan mo na nakilala mo. Na hindi mo alam na magkakaroon pala ng let's say seryosong kaugnayan. Kaya ngayon hirap ka na magdesisyon. Kaya ang focus mo, the Lovers. So parang may intersection dito na pagpipilian mo kung saang lugar ka ba pupunta, dito or dito. Yun yung focus mo. Ano ba ito? Baliktad ba ito? Yeah, the Fool in reverse. The Knight of Pentacles and Six of Wands. Hindi ka talaga makapag-decide. Natatakot ka. Natatakot ka na pag may pinili ka, hindi lang ikaw ang masasaktan. O hindi lang itong taong to ang masasaktan, kundi ikaw na rin. Kumbaga, everybody involved dito is may masasaktan pag namili ka at yun yung nakikita mo. That's why hindi ka makapag-desisyon. Wala kang lakas ng loob sa ngayon. Kaya lalong bumabagal, nagiging stagnant ang mga pangyayari sa araw-araw. Dahil hindi ka nagiging totoo o hindi ka hindi ka nakakapagplano ng maayos. Sa tingin mo, mas magandang huwag ka na lang mamili sa ngayon. Parang ang mo rito is nananalangin ka na lang na someday hindi ko na kailangan magdesisyon. Kung sino man dito sa dalawang situation na ito na sana yung isa na lang is kusang umalis sa buhay ko para hindi na ako mahirapang magdesisyon sa ngayon. Well, kung yan ang iniisip mo, paano kung may mas matimbang dito sa iyong sa iyong puso? Let's say ito mas matimbang sa iyo. Ito yung hindi bumigay, ito yung nag-stay sa iyo. Di manghihinayang ka, 'di ba? Kasi nakawala ito, which is marriage ang pinag-uusapan dito. Pinagpalit mo dito sa bago mong nakilala. So yun bang gusto mo mangyari? Kasi yun yung naiisip mo eh. Sa ngayon wala kang lakas na loob para magdesisyon. So ibibigay ko na lang yan kay universe. Siya nang bahala. Either umalis na lang yung isa sa buhay ko para hindi na ako mahirapang magdesisyon. Yun yung nakikita kong ginagawa mo. So dapat kung yan ang gusto mo, sana in the future hindi mo pagsisihan yan. In the end. Okay, the Sun. Eight of Swords in the future na energy. Knight of Wands. Okay. Yeah, kailangan mo raw magdesisyon. Kung kailangan mong kausapin mo. Dahil pag hindi mo ginawa yan, Aquarius, matatrap ka sa sitwasyon na ito. Nasa tingin mo wala, hindi ka nagagalaw. Once na hindi mo na sabi o naisiwalat kung ano yung totoo sa sitwasyon nyo ngayon. Dito kay the Lovers na, yun nga, person mo. So kung gusto mo magkaroon ng wish fulfillment o masayang relasyon, either ito o ito, kailangan mo maging matapang.
sabihin mo yung totoo. Kumbaga, ikaw nang magsiwalat sa sarili mo dahil syempre sitwasyon mo yan eh. Kailangan mong harapin kung ano yung consequence na haharapin mo. Masakit man o hindi. Yan yung nakikita ko in the future. Kung hindi, lahat, ano to, parang naka-freeze. Kung mga stuck, wala kang ginagawa. Pero sabi, in the future, sabihin mo na. Kung gusto mo maging malaya, kasi gusto mo ng freedom eh. Sa ngayon, wala kang hindi mo kaya yun gawin. Pero in the future, hinihikayat ka na gawin mo ni universe. Kasi, lalong lalala. Magkukos lang sa'yo ng ano yan. Sakit. Hindi lang sa'yo. Dito sa lahat. Ace of Pentacles, yung outcome, 9 of Swords, see? King of Cups, and 6 of Swords. Alam mo, Aquarius, ang mangyayari nito, ang outcome is, in the future, mai-stuck ka sa sitwasyon na to. Yung isip mo, kasi mag-overthink ka eh. Ang outcome, kung hindi ka kikilos, itong taong to, ito, yun yung nakikita ko is parehas na aalis sa buhay mo. Kumaga, mas pipiliin na lang nila yung sarili nilang kalayaan or peace of mind kaysa sa magulong sitwasyon na kinabibilangan nyo ngayon. So, ang outcome is, kung wala kang pipiliin, in the end, or in the future, parehas silang aalis sa buhay mo. At ang magiging resulta, ito ka. Balik ka rito sa current situation na iniisip mo ngayon, si 9 of Swords, 9 of Swords. So, Aquarius, yung last message. I pretend I don't care, but I see you in my dreams. See? Kasi napupuno ka ng pagpapanggap. Nagpapanggap na kaya mo lahat, kaya mo solusyonan itong mga gulong sitwasyon na pinasok mo, but actually hindi. So, ito yung tinatawag nilang literal na hindi ko masasabing greedy kasi greedy ka sa isang relation kasi gusto mo ng isa, dalawang relasyon, pero siyempre nagmamahal ka lang, 'di ba? Pero anong nangyari? Hindi ka naging tapat kung sino man ang mga involved. So, ang mangyayari niyan, aalis silang pareho sa buhay mo. At magkakos sa'yo ng same. 9 of Swords, overthinking, panghihinayang, hindi na makatulog, nagsisisi. So, yeah. Aquarius, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo or nagkaroon ako ng parang advice na sana magustuhan mo. At see you sa mga susunod pang reading. Bye!